Ang araw ni Trisha ay palaging nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Sa isang maliit na barong-barong na yari sa mga pinagkabit-kabit na kaha, yero at mga sirang kahoy. Gumigising siya sa huni ng mga manok at sa mahinang ubo ng kanyang ina. "Nay, uminom na po kayo ng gamot," ani Trisha habang inaabot ang isang basong tubig at isang maliit na puting tabletang gamot. "Salamat anak," mahina ang sagot ni Aling Mirasol. Ang kanyang mukha ay payat at puno ng pagod. "Pasensya ka na anak. Sa halip na ako ang nag-aalaga sa iyo, ako pa ang pabigat sa iyo." "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Magiging maayos din ang lahat. Papayat lang po kayo sa kakaisip," mahinang sabi ni Trisha. Ngunit sa kanyang puso ramdam niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Tiningnan niya ang kanilang tirahan. Ito ay isang silid lamang na naglalaman ng isang maliit na papag na pinagsisilangan nila, isang lumang kalan, at isang tahong pinaglalagyan ng kanilang mga kakaunting gamit. Walang kuryente, kaya isang gasera lamang ang kanilang ilaw sa gabi. Ang hangin ay palaging may bahid ng amoy ng basura mula sa malapit na tambakan. Inayos ni Trisha ang kumot ng kanyang ina at naghanda ng kanilang agahan. Ang huling 2 piraso ng pansit kanton na iniinit sa kalan. Inilagay niya ang mas maraming bahagi sa plato ng kanyang ina. "Kain na po tayo, Nay. Anak, hatiin natin. Alam kong gutom ka rin." "Ayos lang po ako, Nanay. Busog pa ako." Isang malinaw na kasinungalingan iyon, ngunit ginawa niya iyon para sa kanyang ina. Habang kumakain, tinitigan ni Trisha ang kanyang ina. Alam niyang malubha ang sakit nito at kailangan nito ng mas maraming gamot at masustansyang pagkain, mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Ang baon niya araw-araw ay 3 pirasong puto na binibili niya sa murang halaga mula sa kapitbahay. Ipinapasok niya iyon sa kanyang bulsa, isang maliit na bag na puno ng pangarap at pag-asa. Bago siya umalis, hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. "Aalis na po ako, Nay. Mag-iingat po kayo." "Mag-ingat ka rin, anak. Nandito lang ako." Lumabas si Trisha papunta sa malawak na tambakan ng basura. Ang langit ay kulay abo tulad ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Trisha. May determinado siyang hakbang patungo sa kanyang maghapon ng paghahanap ng mga bagay na maaaring ibenta. Ang init ng araw ay walang awang tumatama sa balat ni Trisha. Nakayuko siya, abala sa paghahanap ng mga bote, plastik at bakal sa gitna ng nagkalat na basura. Ang kanyang mga kamay, sa kabila ng pagiging batang dalaga, ay magaspang at may mga galos na mula sa mga matutulis na bagay na nahahawakan niya. "Uy, tingnan niyo si Trisha, ang basurera!" Sigaw ng isang batang lalaki na kasabayan niyang naglalaro sa malapit. "Ang baho mo!" Dagdag ng isa pa. Tumikhim si Trisha at pinilit na huwag pansinin ang mga batang iyon. Ngunit sa kanyang puso, nasaktan siya. Naisip niya kung gaano kasarap maglaro at mag-aral tulad ng mga batang iyon. Ngunit naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang mga gamot na kailangan nitong inumin. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. "Hindi bale, malakas ako. Kaya ko ito para kay nanay." Bulong niya sa sarili. Maghapon siyang naghanap at nag-ipon ng mga nabebentang talakal. Pagkatapos ng ilang oras, puno na ang kanyang maliit na sako. Mabilis niyang itinali ito at dinala sa junk shop ni Mang Rogelio. "O Trisha, anong dala mo ngayon?" tanong ni Mang Rogelio. "Bote, plastik at kaunting bakal po," sagot ni Trisha na may ngiti, kahit na pagod na siya. Tiningnan ni Mang Rogelio ang mga kalakal at umiling. "Mahina ang bentahan ngayon, Trisha. Pwede ko itong bilhin ng 20. 20 piso lang po. Kahapon po 30 ang bigay nyo sa ganyang bigat. Ganyan talaga ang presyuhan ngayon. Tanggapin mo na o iuwi mo na lang." Sa loob, gustong sumigaw ni Trisha. 20 lamang? Paano niya mabibili ang gamot at bigas na kailangan nila? Ngunit wala siyang magawa. Kailangan niya ng pera. "Sige po, Manong, tatanggapin ko po. Salamat po." Hawak-hawak ang 20 pesos, nagtungo sa maliit na tindahan. Bumili siya ng konting bigas, halos walang natira para sa iba pang pangangailangan. Pag-uwi,
nakita niyang natutulog ang kanyang ina. Inilagay niya ang mga pinamili at inayos ang kanilang barong-barong. Habang ginagawa niya iyon, napatingin siya sa kanyang ina. Ang pagmamahal at pag-aalaga nito ang nagpapalakas sa kanyang loob. Darating din ang araw na gaganda ang buhay namin, Nay. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ako susuko. Yumakap siya sa kanyang ina at nanalangin. Sa kabila ng hirap, puno ang puso niya ng pag-asa. Alam niyang ang sakripisyo niya ngayon ay may katumbas na magandang bukas. At iyon ang nagpapaalab sa kanyang determinasyon na magpatuloy, araw-araw. Isang tanghali, habang si Trisha ay abala sa paghahanap ng mga plastik at bote, bigla niyang matanaw ang isang matandang lalaki na nakaupo lamang sa may tabi ng malaking tambak ng basura. Napasandal ito sa isang sira-sirang upuan at ang kanyang mukha ay maputla at pawisan. Ang kanyang mga labi ay tuyot at ang mga kamay ay nanginginig. Halatang-halata na siya ay gutom at nanghihina na. "Lolo, kumusta po?" Mahina nitong bulong. Agad na lumapit si Trisha. Ang puso ay tumibok ng mabilis sa pag-aalala. "Lolo, ayos po ba kayo? Mukha po kayong masyadong mahina." Tiningnan ng matanda si Trisha. Ang kanyang mga mata ay malabo at puno ng pagod. Hindi pa ako kumain. Kahapon pa, gutom na ako." Sa mga sandaling iyon, naalala ni Trisha ang 3 piraso ng putong nakatago sa kanyang bulsa. Ito na lamang ang kanyang baon at wala na silang ibang pagkain sa bahay. Ngunit sa pagtingin sa matanda, mas malaki ang kanyang naramdamang awa. "Lolo, ito po, may baon po ako. Puto po ito. Sige na po, kainin nyo." Iniabot niya ang lahat ng puto, nakalagay sa isang maliit na supot. Umiling ang matanda, halatang nahihiya at ayaw sanang tanggapin. "Huwag na, anak. Alam kong iyan lang ang baon mo. Baka ikaw ang magutom." "Hindi po, Lolo. Sige na po, malakas pa po ako. Kayo po, mukhang nanghihina po kayo. Kainin nyo na po, pakiusap." Hinawakan ng matanda ang mga puto at sa mga sandaling iyon, ila may kakaibang liwanag na pumaimbulob sa kanyang mga mata. Tumingin siya ng diretsyo kay Trisha at ang kanyang mga mata ay tila masyadong malalim at puno ng pagkilala. "Salamat, anak. Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mong ito." Kumain ang matanda at sa bawat subo, tila bumabalik ang lakas niya. Habang kumakain, hindi niya inalis ang tingin kay Trisha. "Anak, bakit mo ito ginawa? Alam kong gutom ka rin." Sumabot si Trisha nang walang pag-aatubili. "Kasi po, Lolo, naalala ko po ang nanay ko. May sakit po siya at ayoko pong may masamang mangyari sa inyo. Masakit pong makitang may naghihirap." Tumigil ang matanda sa pagkain at tiningnan siya ng mas malalim. "May pangalan ka ba, anak?" "Trisha po, Lolo." "Trisha, isang magandang pangalan para sa isang magandang puso." Pagkatapos kainin ang huling piraso, tumayo ang matanda, tila may dignidad na sa kanyang mga kilos. "Trisha, ang kabutihan mo ngayon ay babalik sa iyo. Maniwala ka. Hindi naman po kailangan ng kapalit, Lolo. Basta po kahit papano tay nakakain po kayo." Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng hiwaga. "Hindi mo man ngayon maintindihan, ngunit ang iyong mabuting kalooban ay magbubunga ng biyaya. Magkikita pa tayo." Umalis ang matanda at si Trisha ay naiwan sa pag-aalala at pagtataka. Tiningnan niya ang kanyang bulsa. Walang laman na. Gutom na rin siya, ngunit ang puso niya ay masaya. Nakatulong siya at para sa kanya, iyon ang pinakamahalaga. Sa kanyang pag-uwi, naisip niya ang sinabi ng matanda. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang kuryosidad, nanatili ang kanyang pag-asa at paniniwala na ang kabutihan ay may sariling paraan ng pagbabalik. At sa gabing iyon, bagamat gutom, nakatulog siya ng payapa. Alam niyang may isang tao siyang natulungan, kahit sa munting paraan. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan, gumising si Trisha. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib na parang may magandang mangyayari. Habang naglalakad papunta sa tambakan, patuloy niyang iniisip ang matanda at ang kanyang mga huling salita. Ano kaya ang ibig sabihin ni Lolo? Babalik daw ang kabutihan. Paano kaya? Bulong niya sa sarili habang pinagpapawisan sa init ng umaga.
Bigla siyang napatigil nang may makitang pamilyar na hitsura na nakaupo sa isang bangko malapit sa tambakan. Ito ang matanda, ngunit tila mas maayos ang itsura nito at tila may bagong lakas sa katawan. May dala-dala itong isang lumang radyo na may lamat sa gilid. "Lolo, kayo po pala. Mas maayos na po ang itsura ninyo ngayon." Masayang bati ni Trisha. "Oo anak," sagot ng matanda na may ngiti. "Dahil sa ginawa mo kahapon, nagkaroon ako ng lakas. Malaking bagay ang naitulong ng kabutihan mo sa akin. Kaya heto, may dala akong munting bagay bilang pasasalamat." Itinaas ng matanda ang lumang radyo. Ito ay kulay brown, may mga gasdas at may malaking lamat sa kanang gilid. "Para sa akin po ito, Lolo. Pero bakit po? Hindi naman po kailangan ng kapalit," sabi ni Trisha, nag-aalangan. "Alam ko anak, ngunit ito ay simbolo ng aking pasasalamat. Tanggapin mo ito," mariin sabi ng matanda. Hinawakan ni Trisha ang radyo. Mabigat ito at puno ng alikabok. "Salamat po Lolo, pero mukhang sira na po ito. Baka wala ng silbi. Mas maganda po kung kayo na lang ang magmay-ari nito." Tumawa ang matanda, isang malalim at mainit na tawa. "Hindi mo alam ang tunay na halaga ng mga bagay sa hitsura lamang, Trisha. Pangako ko sa iyo, ito ay espesyal." "Pero Lolo," pagpupumilit ni Trisha, "wala po kaming kuryente sa bahay. Paano namin ito gagamitin? Baka mas kailangan niyo po iti kaysa sa amin." "Magtiwala ka lamang anak. Ang mga pinakamahalagang regalo ay hindi laging nakikita ng mata," sagot ng matanda na may mahiwagang ngiti. "Minsan, ang mga pinakapangit na sisidlan ay naglalaman ng pinakamagandang biyaya." Bago umalis, nagsalita muli matanda. "Alagaan mo iyan. Ito ay magbabago ng iyong buhay at ng buhay ng iyong ina at nagbuhay ng mga nakakarami pa. Huwag mo itong ibebenta o itatapon." Tumingin si Trisha sa radyo, naguguluhan pero curious. "Sige po Lolo, salamat po. Iingatan ko po ito." Pagkaalis ng matanda, piningnan ni Trisha ang radyo ng may pag-aalangan. Sa kanyang isip, nagdidilema siya. Sabihin man ni Loco na huwag ibenta, paano naman ito magiging kapakipakinabang parang sira na ito? Baka ibenta ko na lang ito para may pambili kami ng gamot at bigas. Dinala niya ang radyo kay Mang Rogelio sa junk shop. "Manong Rogelio, may ititinda po ako." Anang junk shop owner. "Ano yan, Trisha? Mukhang napakaluma na yan." "Radyo?" "Opo, Manong. Bigay po ng isang matanda. Baka po pwedeng yung bilhin kahit mura lang." Tiningnan ni Mang Roger ang radyo mula sa iba't ibang anggulo, iniikot-ikot sa kanyang mga kamay. "Ay Trisha, sira na ito. Basag-basad na ang casing. Mukhang hindi na gumagana. Wala na itong halaga. Subukan niyo po sana Manong. Baka po kaya pa ayusin. Kahit 30 pesos lang po. Kailangan lang po namin ng pambili ng gamot ni nanay." "Hindi na anak, anang may-ari ng junk shop. Kahit sa parts. Wala na itong halaga. Buti kung antik at gumagana pa, baka mabili ko pa ng 200. Pero ito, wala. At sayang lang ang pera mo pag pinaayos mo. Mas mabuti pang itapon mo na lang." Medyo nalungkot si Trisha. Pag-uwi ni Trisha, dala pa rin niya ang radyo. May bahagyang guilt sa kanyang puso. "Nay, may uuwi po ako." "Ano yan anak? Mukhang radyo. Saan mo nakuha yan?" tanong ni Aling Mirasol na nakahiga sa papag. "Bigay po ng matandang tinulungan ko kahapon. Sinabi ko naman pong sira na, pero pinilit po niyang ibigay sa akin." Tiningnan ni Aling Mirasol ang radyo. "Naku anak, mukhang wala na nga itong silbi. Mas mainam na itapon na lang natin ito o ibalik mo sa matanda." "Pero Nay," pagpupumilit ni Trisha, "sabi po ni Lolo, espesyal daw ito. Baka po may magagawa pa. At pinagbawalan niya po akong ibenta o itapon. Pero muntikan ko na nga pong ibinenta kay Mang Rogelio, buti hindi niya binili. Sinabi rin niyang wala na itong kwenta." "Paano natin ito papaganahin, Trisha? Wala tayong kuryente at wala tayong pera pambili ng baterya. Mas importante ang gamot kesa sa radyong sirana." Kunit hindi sumuko si Trisha. May kakaibang kutob siya na dapat subukan pa.
Naalala niya ang mga salita ng matanda at ang mahiwagang ngiti nito. Nay, baka po pwede nating subukan. Baka sakali. Mag-iipon po ako ng pera para sa baterya. Pagtitigaan ko po. Paano anak? Kulang na nga ang kinikita mo sa mga basura. Hindi ka na nga kumakain ng tanghalian minsan. Magpapagutom ka palalo. Tiisin ko na lang po, Nay. Isang araw lang po. Sayang naman po kasi. Kinabukasan, mas lalo siyang nagsumikap mag-ipon ng mga bote at bakal. Hindi siya kumain ng tanghalian at tiniis ang gutom. Pagkatapos ibenta ang mga kalakal, may sapat na siyang pera para sa 2 baterya. Nay, eto na po, nakabili ako ng baterya. Pwede na nating subukan. Binuksan ni Trisha ang radyo at inilagay ang baterya. Sa una, wala pang tunog. Inikot-ikot niya ang knob. Biglang, at ngayon sa balita, may paparating na bagyo sa... Malinaw na lumabas ang tunog. Napatigil silang mag-ina sa pagtataka. Nay, gumana po. Tuwang-tuwa na sabi ni Trisha. Oo nga anak, ang linaw pa ng tunog. Parang bago, nagulat na sagot ni Aling Mirasol. Nagsimula na silang makinig ng mga musika at balita. Para sa kanila, ito ay isang malaking milagro. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, may musika at aliw sa kanilang maliit na tahanan. Isang gabi, habang nakikinig ng balita. At ngayon sa mga breaking news, malakas na lindol, magnitude 7.2 ang yumanig sa Mindanao kaninang 3:15 ng hapon. Maraming gusali ang gumuho at maraming nasawi. Napatigil si Trisha at napatingin sa nanay niya. Nay, parang ang bigat ng balitang yon. Sana ligtas ang mga tao ron, sabi niya. Tumango si Aling Mirasol. Oo nga anak, nakakatakot isipin. Mabuti at may radyo tayo. Kahit papaano ay may nalalaman tayo sa mga nangyayari. Kinabukasan, nagkwento siya sa kaibigan niyang si Ana. Narinig namin kahapon sa radyo yung lindol sa Mindanao. Lindol? Wala namang balita ng lindol kahapon. Napanood ko pa sa TV kanina. Wala namang nabanggit na lindol. Sagot ni Ana na nagtataka. Paglipas ng isang araw, bumili si Trisha ng dyaryo at dali-daling umuwi. Nay, tingnan niyo po, nandito na sa dyaryo. Lindol sa Mindanao kahapon. Tama po yung narinig natin. Magnitude 7.2. Nanginginig na tiningnan ni Aling Mirasol ang pahina. Pero anak, paano nangyari iyon? Kahapon nangyari ang lindol. Pero noong isang araw pa natin iyon narinig sa radyo. Parang nauna yung radyo natin. Tumahimik silang dalawa. May kakaibang takot at excitement na pareho nilang naramdaman. Nay, baka espesyal talaga itong radyo na ito. Baka ito yung sinasabi ni Lolo na biyaya. Oo anak, wika ni Aling Mirasol. Pero mag-ingat tayo. Ang ganitong bagay pwedeng biyaya, pwede ring simpa. Ingatan natin at huwag bastang ikukwento sa iba. Nang gabing iyon hindi makatulog si Trisha. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari. Ang radyong akala niya ay wala ng silbi ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang kakayahan. Lolo, salamat po, bulong niya bago makatulog. Salamat sa biyaya, naiintindihan ko na po ngayon ang sinabi niyo. Isang gabing tahimik, habang nakahiga na si Aling Mirasol at si Trisha ay nagliligpit ng kanilang mga gamit. Biglang nagningning ang maliit na ilaw ng radyo at lumiyab ang tinig ng tagapagbalita. At ngayon sa mga huling balita, isang malaking sunog ang umalingasaw sa isang densely populated na area sa Barangay San Miguel, Pasig. Ayon sa mga unang report, mabilis na kumakalat ang apoy dahil sa mga light materials na gamit sa mga bahay. Ang nasabing lugar ay malapit sa San Miguel Elementary School. Inaabisuhan ang lahat ng mga dadaan na umiwas sa nasabing lugar. Napatigil si Trisha sa pagliligpit. Nay, narinig niyo po? Tanong niya sa kanyang ina. Oo anak, nakalulungkot naman. Sana walang masaktan, hinaing ni Aling Mirasol. Naalala ni Trisha ang kanyang matalik na kaibigan na si April. Nay, si April po. May mga pinsan sila sa Pasig. Malapit pa nga po sa isang elementary school ang tirahan nila. Magtatanong lang po ako. Kinabukasan, hinanap ni Trisha si April sa kanilang pinagtatapunan. April, good morning! Trisha, musta? Parang worried ang itsura mo, sabi ni April. Oo kasi kahapon, narinig ko sa radyo namin, may malaking sunog daw sa Pasig.
malapit sa San Miguel Elementary School. Naalala ko kasi may mga kamag-anak ka doon. Okay lang pa sila? Pumangu si April. Oo, malapit nga doon ang mga pinsan ko. Pero wala naman akong narinig o nakitang balita tungkol sa sunog. Baka sa ibang parte ng Pasig yun? Malaki naman ang Pasig eh. Siguro nga. Medyo nabahala si Trisha. Pero, sabihan mo na lang kaya sila na mag-ingat? Para sure lang. Tumawa si April. Hala, Trisha, napaparanoid ka na. Gutom ka lang yata. Kumain ka na ba? Hindi pa. Umiling si Trisha. Ayan, kain ka muna. Gutom lang yan. Salamat sa paalala. Pero sigurado ako, wala yon. Walang nag-text o tumawag sa amin. Sige April, ingat ka. Paalam ni Trisha na umuwing may bahagyang pangamba at pag-aalinlangan. Baka nga nalito lang ako. O baka gutom lang talaga. 2 araw ang lumipas. Muling nagkita ang magkaibigan. Kitang-kita sa mukha ni April ang pagod at pangamba. April, musta? Okay ka lang? Tanong ni Trisha. Naalala mo yung sinabi mo sa akin tungkol sa sunog? Simula ni April. Oo, bakit? May nangyari? Oo, kahapon ng hapon, dun nga sa Barangay San Miguel, malapit sa elementary school. May malaking sunog. Nasunugan ang mga pinsan ko. Buti na lang walang nasaktan. Pero ang bahay nila, Trisha, wala na. Lahat ng gamit nila, nawala. Napatanga si Trisha. Hindi siya makapaniwala. Naku April, pero okay lang sila? Nasaan na sila ngayon? Nandito sa amin ngayon. Nanghihiram ng damit at kumakain. Pero Trisha, paano mo nalaman? Kahapon mo lang sinabi sa akin, 2 araw bago ito nangyari. Wala pang balita noon. Hindi makatingin si Trisha. Pinagpawisan siya kahit malamig ang hangin. Hindi ko alam April. Basta narinig ko lang sa radyo namin. Hindi ko rin maintindihan. Umiling si April, halatang naguguluhan. Trish, ang weird ng radyo nyo. Para bang nakikita ang future. Basta wag mo na lang munang ikwento sa iba, April. Pakiusap ni Trisha. Baka pagtawanan lang nila ako. Tahimik silang naghiwalay. Pero sa loob ni Trisha, ramdam niya ang bigat ng sikreto. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya kung bakit siya ang napili ng matanda para bigyan ng ganoong bagay at kung anong kapalit nito. Makalipas ang ilang gabi, nakahiga silang mag-ina at nakikinig ng musika sa radyo. Biglang nagbago ang tono ng announcer. Narito na ang opisyal na resulta ng draw. 9, 12, 18, 27, 33, 42. Ulitin ko. 9, 12, 18, 27, 33, 42. Jackpot prize, 280 million pesos. Napatayo si Trisha. Nay, mga numero sa loto yan, di ba? Oo anak, sagot ni Aling Mirasol. Pero ano namang magagawa natin? Wala naman tayong pambili ng tiket. Kinabukasan, habang nasa tambakan, naisip ni Trisha ang mga numero. Paulit-ulit itong bumabalik sa isip niya. Kung sakali lang na totoo. Paano kung subukan ko? Bulong niya. Pagtatapos magbenta ng kalakal, may 50 piso siyang hawak. Nagdadalawang isip siya kung bibilhin ng bigas o tiket ng loto. Napahawak siya sa bulsa. Ramdam ang 3 putong nakatabi pa para sana sa hapunan. Para kay nanay, subukan ko na lang. Baka ito na yung biyaya na sinasabi ni Lolo. Wika niya sa sarili. Pumunta siya sa Lotto outlet. Nanginginig ang kamay niyang nagsulat ng mga numerong narinig. Binili niya ang tiket at mabilis na umuwi. Nay, masayang sabi ni Trisha. Tumaya po ako sa loto. Eto po yung numero. Nagulat si Aling Mirasol. Anak, sayang ang pera mo. Pero sige na nga, baka may dahilan. Lumipas ang 2 araw, inilabas ang opisyal na resulta sa telebisyon ng kapitbahay. Nakisilip si Trisha at halos mahulog siya sa upuan nang makita. 9, 12, 18, 27, 33, 42. Tumakbo siya pa uwi. Nay, nanalo tayo. Nanalo tayo ng 280 milyon. Napaupo si Aling Mirasol. Nanginginig. Anak, totoo ba yan? Hindi ako makapaniwala. Nagyakapan silang mag-ina, pareho ang luha na tumutulo.
Sa unang pagkakataon, nakita ni Trisha ang ina niyang ngumiti ng walang halong pangamba. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nagbago ang lahat. Isang abogado ang kumontak sa kanila upang kumpirmahin ang kanilang panalo sa loto. Nabigyan sila ng tseke, binuksan ng account sa bangko at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay. Nakahawak sila ng malaking halaga ng pera. Bumili si Trisha at ang kanyang nanay na si Aling Mirasol ng maayos na bahay na malapit sa eskwelahan at palengke. Hindi ito marangya, pero kumpleto. May kuryente, tubig, sariling palikuran at matibay na bingding. Sa unang gabi, nakahiga si Trisha sa bago nilang kama at halos hindi makapaniwala sa lambot ng kutson at bango ng bagong kumot. Nay, hindi na po tayo matutulog sa papag na gawa sa kahoy. Masayang bulong niya. May sarili na po tayong kwarto. Ngumiti si Aling Mirasol pero hindi mapigilan ang pagpatak ng luha. Salamat anak. Salamat sa Diyos at salamat sa iyo. Umiling si Trisha at hinawakan ang kamay ng ina. Hindi po ako tunay. Ang radyo po ang dahilan. Kinabukasan, bumili sila ng mga bagong damit at sapatos. Habang pumipili ng mga damit, natulala si Aling Mirasol sa dangda ng tela, malayo sa mga lumang damit na second hand lang nilang nakukuha noon sa ukay-ukay. Anak, mahina niyang sabi, ngayon lang ako nakabili ng ganito, parang panaginip. Masayang pumili rin si Trisha ng simpleng palda at blusa. Sa isip niya, kahit ordinaryo lang ang kanyang pinili, sapat na iyon para iparamdam na hindi na siya kailangang mapahiya sa hitsura. Pagtatapos, nagpunta sila sa isang restaurant na matagal na nilang pinangarap puntahan. Noon ay tinipingnan lamang nila ito mula sa malayo, habang si Trisha ay nakadikit ang mukha sa salamin, nangangarap na makakain ng mga pagkaing nakahain doon. Ngayon, nakaupo na sila sa loob, naka-aircon at may waiter na nag-aabot ng menu. Nay, kahit ano po ang gusto ninyo, orderin nyo na. Hindi na po natin kailangang magtipid ngayon, sabi ni Trisha, nanginislap ang mga mata. Nag-atubili si Aling Mirasol. Anak, baka masyadong mahal. Nay, putol ni Trisha. Ito na po yung matagal na nating pinangarap. Hayaan nyo naman pong malasap natin. Umorder sila ng pritong manok, pansit canton na may sahog na gulay at karne, sinigang na baboy at malamig na inumin na may yelo. Nang dumating ang pagkain, hindi mapigilan ni Aling Mirasol ang mapaluha habang nakatingin sa masaganang hapag. Anak, sabi niya habang nakahawak sa kamay ni Trisha, hindi ko akalaing mararanasan ko pa ito. Ang sarap pala ng pakiramdam na hindi mo iniisip kung may mauuwi ka pang ulam bukas. Ngumiti si Trisha at kumagat sa manok. Nay, para po ito sa atin. Pinangarap po natin ito at ngayon nandito na, habang kumakain silang mag-ina. Lamdam nila ang kasiyahan na dati ay hindi nila natitikman. Ang bawat subo ay puno ng pasasalamat at tuwa. Para bang bawat kagat ng pagkain ay naglalaman ng alaala ng lahat ng gutom na tiniis nila noon. Hindi rin nalimutan ni Trisha ang kanyang mga kaibigang basurero. Bumalik siya sa tambakan at pinili ang ilan sa mga bata at pamilya upang tulungan. Hindi na kayo mamumulot ng bote araw-araw. Eto, bibigyan ko kayo ng puhunan para sa maliit na tindahan. Sabi niya kay Dodong, isa sa mga batang madalas niyang kasama. Napaluha ang nanay ni Dodong. Maraming salamat, Trisha. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay to para sa amin. Pinag-aral din niya ang ilan. Si April, ang kaibigan niyang minsan nagduda sa kanya, ay nakatanggap ng tulong pang matrikula. Trish, pasensya ka na kung minsan hindi kita pinaniniwalaan, sabi ni April. Mumiti si Trisha. Ayos lang, ang mahalaga, magkasama pa rin tayo ngayon. Ngunit kahit gaano kaganda ang kanilang buhay, hindi maalis sa isip ni Trisha ang misteryo ng radyo. Tuwing binubuksan niya ito, may halong kaba at tuwa siyang nararamdaman. Biyaya ba talaga ito o pagsubok? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa radyo isang gabi. At habang patuloy na lumalapit ang mga bagong balitang mula sa mahiwagang aparato,
Alam niyang mas malalaking hamon pa ang darating at hindi niya alam kung kaya niyang pasanin ang bigat ng lahat ng iyon mag-isa. Isang hapon, abala si Trisha sa paghuhugas ng mga plato habang si Aling Mirasol ay nakahiga at nagpapahinga. Tahimik ang paligid nang biglang kumislap ang ilaw ng radyo at umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapagbalita. Breaking news, isang napakalakas na lindol, magnitude 7.5 ang yumanig sa Metro Manila kaninang 3:20 ng hapon. Maraming gusali ang gumuho, may mga nasawi at sugatan. At naparalisa ang trapiko sa maraming pangunahing lansangan. Inuulat din ang sunog sa ilang gusali dahil sa naputol na kuryente. Halos mabitawan ni Trisha ang plato. Napaisip si Trisha, hindi pa nangyayari ang balitang iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nay, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Narinig niyo po ba? Lindol raw dito sa Maynila, pero hindi pa nangyayari. Napabangon si Aling Mirasol kahit mahina. Anak, ibig sabihin na uuna na naman ang radyo. Diyos ko. Kung totoo ito, napakaraming tao ang maaapektuhan. Lumapit si Trisha at hinawakan ang kamay ng ina. Nay, hindi tayo pwedeng manahimik. Kailangan nating ipaalam. Kahit sino, basta may makinig. Umiling si Aling Mirasol, luhaan ang mata. Pero kanino ka lalapit? Isang bata lang ang tingin nila sa'yo. Baka pagtawanan ka lang. Tahimik si Trisha, parang pinipiga ang puso niya. Sa isip niya, kahit pagtawanan nila ako, hindi ko kayang manahimik kung maraming buhay ang nakataya. Kinagabihan, habang nag-uusap silang mag-ina, biglang sumabi sa isip nila si Congressman Mitoy. Malakas ang impluensya nito, kilala sa buong lungsod at may kakayahang magpagalaw ng mga tao. Nay, baka siya ang dapat kong lapitan. Kung siya ang makikinig, baka may mangyayari. Hinawakan ni Aling Mirasol ang balikat ng anak. Anak, minsan ang Diyos gumagamit ng simpleng tao para maghapid ng babala. Ikaw na yon, subukan mo para sa kaligtasan ng lahat. Kinabukasan, nagtungo si Trisha sa opisina ni Congressman Mitoy. Malaki ang gusali, may mga security guard at sekretaryang abala. Naiilang si Trisha sa bagong damit na suot, pero halatang kabado ang kanyang puso. Lumapit siya sa desk. Ate, pakiusap, kailangan ko pong makausap si Congressman. Mahalaga po. Tiningnan siya ng sekretarya mula ulo hanggang paa. Miss, may appointment ka ba? Wala po, pero tungkol po ito sa kaligtasan ng maraming tao. Hindi ko po pwedeng ipagwalang bahala. Umiling ang sekretarya. Nako, ang daming meeting ni Congressman. Hindi pwede. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Congressman Mitoy, nakasuot ng mamahaling barong. Malakas ang boses habang kinakamayan ang mga taong nakapaligid. Anong meron dito? Tanong niya. Mabilis na lumapit si Trisha. Congressman, patawad po sa istorbo, pero kailangan niyo pong makinig. May malakas na lindol na tatama sa Maynila. Malapit na po. Kailangan po nating maghanda. Natahimik ang paligid. Nagulat si Congressman Mitoy, tapos napahalakhak. Lindol? Anak, wala akong natatanggap na advisory. Saan mo nakuha yung balitang yan? Sa radyo po namin, sagot ni Trisha, nanginginig ang boses. Pero hindi po ordinaryong radyo yon. Nauuna po ang balita. Napatunayan ko na dati, sa Mindanao, sa Pasig. Ngayon naman po sa Maynila. Kung hindi tayo kikilos, maraming mamamatay. Nagkibit balikat ang ilan sa staff. May ilan pang napatawa. Baka nag-aalala tong bata, sir, bulong ng isa. Pero tumingin si Trisha ng diretsyo sa mga mata ni Mitoy. Namumuo ang luha, nanginginig ang tinig. Congressman, hindi po ako nakikiusap para sa sarili ko. Para po ito sa mga tao, sa mga estudyante, sa mga pamilyang may maliliit na bata, sa mga matatanda. Kung ayaw niyo pong maniwala, isipin niyo na lang po na precaution. Wala pong mawawala kung maghahanda tayo. At kung hindi pa rin po kayo kumbinsido, ako po mismo ang patunay. Nanalo po kami ng nanay ko sa loto dahil sa mga numerong narinig ko sa radyo. At totoo po yon, Congressman. Nandito pa po ang tiket at lahat ng numero pareho sa narinig ko sa radyo bago pa lumabas ang resulta.
Nagulat si Mitoy at ang mga tauhan niya. Napatingin sila sa isa't isa, hindi makapaniwala. Tahimik ang opisina. Tanging tikim ng sekretarya ang narinig. Matagal na tinitigan ni Mitoy ang dalagita. Kita niya ang tapat na titig at ang desperasyong nagmumula sa puso nito. Sa huli, bumuntong hininga siya at tumango. Sige na nga, mabuti nang sigurado. Kung totoo man yan, at least handa tayo. Kung hindi, wala ring mawawala. Pero dahil sinabi mong napatunayan na mismo sa loto, hindi ko na palalampasin. Kailangan nating maghanda. Mabilis na kumilos si Congressman Mitoy. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting kasama ang mga barangay kapitan at ilang mga mayor mula sa iba't ibang distrito ng Maynila. Kailangan nating magdaos ng earthquake drill sa lahat ng paaralan at opisina. Mariin niyang utos. Nagkatinginan ang mga opisyal, halatang naguguluhan. Pero Congressman, wala pa pong advisory mula sa FIVOLCS, sabi ng isa. Pumindig si Mitoy, pinapakita ang otoridad. Mabuti ng sobra ang paghahanda kaysa magkulang. Sabihin yung precautionary measure. Mas mabuti nang tawagin akong OA kaysa magsisi tayo kapag huli na ang lahat. At bukod sa drills, ipahanda na rin ang mga evacuation centers. Dapat may nakalagay ng pagkain, tubig, gamot, at mga damit na pamalit. Siguruhing may kumot at banig para sa mga bata at matatanda. Sa mga sumunod na araw, nagulat ang buong Maynila sa biglaan at masinsinang paghahanda. Sa mga paaralan, pinapila ang mga estudyante sa malalawak na bakuran habang tinuturo ng mga guro ang tamang duck, cover, and hold. May mga bell at pito na ginagamit bilang signal at ang bawat klase ay may designated na leader para magbilang ng mga kasama. Sa mga barangay hall at covered court, naglatag ng first aid kit, kahon-kahong delata, sako ng bigas at galon-galon ng malinis na tubig. May mga volunteers ding nagtala ng listahan ng mga posibleng bakwet para masigurong walang maiwan. Sa mga gymnasium, nakapila ang mga folding bed at trapal, handang gamitin bilang pansamantalang tuluyan. May mga kahon ng kumot at damit na ipinamigay ng mga NGO at lokal na negosyo. Nagulat ang mga tao at marami ang nagtatanong kung bakit biglaan ang ganitong paghahanda. May ilan pang nagduda. OA naman yata ito. Wala namang balita na magkakalindol, bilong ng isang matanda sa pila. Pero may nanay na sumagot. Mas mabuti na ang handa kaysa magsisi. At least ngayon, alam ko kung saan ko dadalhin ang mga anak ko kung may mangyari. Tahimik lang si Trisha habang pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo. Kita niya ang mga batang natututo ng tamang paraan ng pagtakbo at pagprotekta sa sarili. Naririnig niya ang mga guro na paulit-ulit na sinasabi, kalma lang, huwag tatakbo ng walang direksyon. Sa puso niya, unti-unting nabawasan ang takot. Salamat Diyos ko. Bulong niya sa sarili, kahit paano makakapaghanda sila at dumating nga ang araw. Malakas ang yugyog ng lupa, tila bumagsak ang langit. Gumuguho ang ilang lumang gusali, nagbibitak ang mga kalsada at nag-ingay ang mga sirena ng makasasakyan. Nagsisigawan ang mga tao, pero dahil nakapagsanay na sila, mabilis na nakalikas ang karamihan sa mga itinakdang evacuation centers. May mga sugatan, ngunit kaunti ang nasawi. Sa mga ospital, handang-handa ang mga doktor at nurse. Agad nilang naasikaso ang mga nadala. Sa mga covered court at gymnasium, mabilis na naipamahagi ang pagkain at tubig at may mga voluntaryong tumulong sa pagbibigay ng kumot at gamot. Sa telebisyon, naging laman ng balita si Congressman Mitoy. Pinuri siya ng lahat bilang maagap at matalinong lider. Kung hindi dahil sa maagap na aksyon ni Congressman, napakarami sanang nasawi, sabi ng anchor sa TV. Habang ipinapakita ang larawan ni Mitoy na nakatayo sa harap ng isang evacuation center, pinapalakpakan ng mga tao. Sa bahay, nakaupo si Trisha sa harap ng mahiwagang radyo, pinapahid ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Nay, buhay ang maraming tao, pero wala man lang silang nabanggit tungkol sa atin, mahina niyang sabi. Hinaplos ni Aling Mirasol
ang balikat ng anak. Anak, huwag mong isipin yon. Ang mahalaga na iligtas ang mga tao. Iyan ang tunay na sukatan ng kabutihan. Mumiti si Trisha, ngunit may kirot sa dibdib. Sa kanyang isip, naglaro ang tanong, bakit parang ako'y invisible? Kinagabihan, nag-iisa si Mitoy sa kanyang opisina. Nakasandal siya sa swivel chair, hawak ang mamahaling alak, habang nakatitig sa mga papeles. Pumasok ang dalawang tauhan niya. Boss, sigurado ba kayong walang makakaalam na galing sa batang babae ang impormasyon sa lindol? Tanong ng isa. Matalim ang tingin ni Mitoy. Huwag niyo nang banggitin yon kahit kanino. Ako ang bida dito. Ako ang nagligtas sa kanila. Tamang-tama itong exposure at balak kong pumakbong senador sa susunod na halalan. Pero hindi mapakali ang kanyang isipan. Paano nagkaroon ng ganoong radyo? Kung makukuha niya iyon, pwede niyang malaman lahat ng mga numero sa loto, ang susunod na kalamidad, kahit ang kilos ng mga kalaban sa politika. Magiging napakayaman niya at magiging napakamapangyarihan siya. Napahigpit ang hawak niya sa baso. Hanapin niyo ang batang yon. Dalhin niyo sa akin ang radyo, buhay man o patay. Nagkatinginan ang mga tauhan, halatang natigilan, pero tumangok, opo boss. Pagkaalis nila, nanatiling mag-isa si Mitoy. Tumitig siya sa salamin at biglang nanlabo ang kanyang paningin. Isang matinding sakit ang sumiklab sa kanyang dibdib, parang pinisil ng malamig na kamay ang kanyang puso. Napahawak siya, napaluhod. Anong nangyayari sa akin? Bulong niya, pawis na pawis. Ngunit mabilis ding nawala ang sakit. Uminga siya ng malalim, ngumisi. Hindi ako pwedeng matakot. Sa akin mapupunta ang mahiwagang radyo na yon. Walang makakahadlang sa akin. Samantala, sa bahay ni Trisha, nakatingin siya sa radyo. Tahimik ang paligid pero ramdam niya ang bigat ng hinaharap. Nay, bulong niya, hindi ko alam kung tama bang ipagpatuloy ko pa ang paggamit nito. Biyaya ba talaga ito o isang pagsubok? Yumakap sa kanya si Aling Mirasol. Anak, tandaan mo, hindi ang bagay ang mahalaga, kundi ang puso ng may hawak. Kung gagamitin mo para sa kabutihan, biyaya ito. Pero kung para sa kasakiman, sumpa ito. Napatipig si Trisha sa radyo. Sa kanyang puso, nagpasya siya, gagawin niyang sandata ito para sa kaligtasan, hindi para sa pansariling yaman lamang. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, may isang makapangyarihang tao na gustong agawin ito kahit kapalit ay dugo. Kabanata 6. Ang Engkantado. Tahimik ang gabi sa kanilang bagong bahay. Nakahiga na si Aling Mirasol, nakabalot sa kumot, habang si Trisha ay gising pa rin. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang lamisita. Hawak ang radyo at tahimik na nakatitig dito. Bakit parang mas mabigat ang pakiramdam ko ngayong gabi? Bulong niya sa sarili. Ang radyo ay tila may sariling tibok, parang pusong tumutugtog ng mahiwagang himig. Biglang may malamig na simoy na pumasok sa silid. Umugong ang gasera at ang liwanag nito'y kumikislap-kislap na parang kandilang malapit ng mamatay. Napahawak si Trisha sa dibdib, kinabahan. Nay, mahina niyang sabi, parang may kakaiba. Nagising si Aling Mirasol. Marahang bumangon. Ano yon anak? Bago pa sila makagalaw, isang figura ang lumitaw sa kanilang pintuan. Isang matandang lalaking pamilyar. Ngunit na yon ay mas maliwanag ang dating. Siya ang pulubing minsan ay binigyan ni Trisha ng puto, pero ngayong gabi, ibang-iba ang kanyang anyo. Ang kanyang balbas ay kumikislap na parang pilak at ang kanyang mga mata may liwanag na tila mula sa buwan. Ang kanyang damit ay payak na damit, ngunit tila tinahi mula sa mga sinad ng liwanag. Lolo, halos hindi makapagsalita si Trisha. Kayo po ba yan? Ngumiti ang matanda. Ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bigat. Ako nga Trisha, pero hindi ako simpleng matanda. Ako ay isang engkantado. Isa sa mga tagapag-ingat ng mahiwagang bagay sa mundong ito. At ang radyo na hawak mo ngayon ay isa sa mga bagay na iyon. Napatakip ng bibig si Aling Mirasol. Diyos ko, engkantado pala kayo. Tumango ang matanda. Oo, sinubok ko ang puso ni Trisha nang minsan akong nadanyong pulubi. Ang pagbibigay niya ng pagkain kahit gutom na gutom siya, ang nagpakita sa akin na siya'y may pusong dalisay.
Kaya siya ang aking napili. Napatingin si Trisha sa radyo. Pero lolo, bakit po ako? Hindi ko po alam kung kaya kong dalhin ang ganitong responsibilidad. Para lang po akong batang nangangalakal noon. Lumapit ang engkantado at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi lahat ay kayang gumamit nito ng tama. Ang masataong gahaman, sisirain sila ng radyo. Pero ikaw, kahit nagkaroon ka ng pagkakataong yumaman, hindi mo ito ginamit para sa sariling kasakiman. Pinili mong ibahagi ang biyaya at tumulong sa kapwa. Higit pa roon, ginamit mo rin ang radyo upang mapaghandaan ang mga sakuna. At dahil dito, napakaraming buhay ang nailigtas. Kaya ikaw, Trisha, ang tunay na karapat-dapat na magmay-ari nito. Napaluha si Trisha, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumigat ang hangin. Parang may aninong dumampi sa paligid. Lolo, ano yon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Umiling ang engkantado. May paparating na panganib. Si Congressman Mitoy, ang taong binigyan mo ng tiwala, may balak na hindi mo inaasahan. Nais niyang agawin ang radyo. At hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Nagyakapan si Trisha at ang kanyang ina. Nanginginig si Aling Mirasol. Paano kami, Lolo? Paano namin mapoprotektahan ang amin sarili? Mumiti ang engkantado, ngunit seryoso ang mga mata. Huwag kayong matakot. Mananatili ako rito. Hanggat nasa tabi niyo ako, walang makakagawa ng masama sa inyo. Bang, bang, bang. Buksan niyo to. Sigaw ng usang malakas na boses mula sa labas. May kukunin kami. Walang sumagot mula sa loob. Ilang segundo ang lumipas. Biglang may kinalo ng balakas ang pinto. Umuga ang dingding at sa ikatlong ulos, tuluyang bumukas ang kahoy na pinto na halos mabali ang bisagra. Pagpasok ng 3 tauhan ni Congressman Mitoy, mabilis na kumilos ang matanda. Kumaway siya ng kamay at biglang nagdilim ang paligid. Para bang lumamlam ang liwanag ng mga ilaw. Bumigat ang katawan ng mga lalaki at hindi na sila mapagalaw. Wari may bakal na nakadikit sa kanilang mga paa. Aray, anong nangyayari sa amin? Sigaw ng isa, habang halos mangyak-yak sa nararamdaman. Parang pinupunit ang buong katawan ko. Daing ng pangalawa. Hindi ko na kaya. Tulungan niyo ako. Halos sumigaw ang ikatlo. Nanginginig ang boses. Nakita ni Trisha at Aling Mirasol ang lahat at nanlaki ang kanilang mga mata. Yumakap si Aling Mirasol sa anak, takot na takot. Anak, baka mamatay sila. Nanginginig ang kanyang timig. Yakap-yakap ni Trisha ang radyo. Hindi malaman kung dapat ba siyang sumigaw o umiyak. Lumapit ang matanda at mahinahong nagsalita. Huwag kayong matakot. Hindi sila mamamatay. Pero lolo, nanginginig si Trisha. Ang lakas ng sigaw nila, baka hindi na sila huminga. Umiling ang matanda, ilusyon ang ginagawa ko sa kanila. Isa lang itong mahika para hindi sila makadalaw at para maramdaman nila ang sakit. Ngunit ang sakit na yan, hindi totoo. Nasa isip lang nila. Ilusyon lamang ito at hindi sila tunay na nasasaktan. Napatingin si Aling Mirasol, hindi pa rin panatag. Kung ganun, bakit kailangan pang gawin ito? Matatag ang tinig ng matanda. Para matakot sila, para matuto silang huwag basta magtatangkang gumawa ng kasamaan. Hindi sila titigil kung hindi nila mararanasan ang ganitong babala. Pagkatapos ay kinuha ng engkantadong matanda ang isang maliit na papel. Isinulat niya ang ilang mahiwagang salita na tila kumikislap habang dumadampi ang pluma. Inabot niya ito sa mga tauhan na nanginginig pa rin sa takot. Dalhin ninyo ito sa inyong amo. Matigas niyang wika. Sabihin niyo sa kanya, kung hindi siya titigil, mas mabigat na parusa ang daranasin niya. Nanginginig na kinuha ng mga lalaki ang sulat. Nang bumitaw ang mahika, halos madapa sila sa pagmamadali palabas ng bahaya. Naiwan si Trisha at Aling Mirasol na parehong nanginginig pa rin sa akot. Lolo, bulong ni Trisha, halos pabulong. Nakakatakot po. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nailigtas kami o matatakot ako sa nakita kong kapangyarihan ninyo. Hinaplos ng matanda ang buhok ni Trisha. Huwag kang matakot, iha. Ang radyo ay hindi para sa kanila. Ito'y para sa iyo, isang batang may mabuting puso. Tandaan mo, Trisha, ang tunay na hiwaga ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa kabutihan.
Kinabukasan, sa opisina ni Mitoy, galit na galit niyang binasa ang sulat. Kung hindi ka titigil, tatamaan ka ng sumpa ng iyong kasakiman. Malakas niyang basa habang pinunit ang papel. Kalokohan, walang engkantado sa akin. Mga pamahiin lang yan. Ngunit bago pa siya makapagmura, biglang sumakit ang kanyang dibdib. Para siyang pinisil ng malamig na kamay. Napaluhod siya, napasigaw ng malakas. Boss, anong nangyayari sa inyo? Tarantang sigaw ng tauhan. Hindi ako makahinga. Aray, ang sakit. Ang buong katawan ko, parang tinutusok ng libo-libong karayom. Halos mamisay si Congressman Mitoy. Agad siyang dinala sa ospital. Sinuri siya ng mga doktor. X-ray, ECG, blood test, ngunit wala silang makita. Normal ang lahat ng resulta, naguguluhang sabi ng doktor. Pero ang matinding sakit na nararamdaman ninyo at ang dahilan kung bakit hindi kayo makagalaw, hindi namin maipaliwanag. Kailangan ninyong manatili rito ng ilang araw para maobserbahan pa namin kayo. 3 araw siyang nakaratay sa ospital. Hindi makakain, hindi makatulog, halos mawalan ng ulirat. Ang kanyang mga tauhan ay nag-aalala, pero wala silang magawa. Sa 4 gabi, biglang lumitaw ang matanda sa kanyang silid. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa dingding. Mitoy, malamig niyang sabi, ito ang babala. Huwag mo nang balaking nakawin ang hindi para sa iyo. Ang radyo ay hindi laruan. Isa itong kasangkapan para iligtas ang mga tao. Nanginginig si Congressman Mitoy, pawis na pawis. Anong gusto mo sa akin? Simple lang, tugon ng engkantado. Kung gusto mong mabuhay, makipagtulungan ka kay Trisha. Gamitin mo ang impluensya mo para iparating ang mga babala ng radyo sa mga tao. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ang iyong kasakiman, mas masahol pa rito ang daranasin mo. Napaluha si Congressman Mitoy, halos umiyak sa takot. Sisigi po, susunod ako. Ayoko pong mamatay. Gagawin ko na ang tama. Sa isang iglap, nawala ang sakit. Naiwang nakaluhod si Mitoy, habol ang hininga, habang ang engkantado'y naglaho na parang usok. Makalipas ang 1 linggo, dumating si Mitoy sa bahay ni Trisha. Hindi na siya nakabarong, payak na polo lang ang suot. Trisha, Aling Mirasol, mahina niyang sabi, patawad sa lahat ng ginawa ko, mali ako. Nabulag ako ng kapangyarihan at kasakiman. Ngayon gusto kong bumawi. Tahimik si Trisha, hawak ang radyo, hindi sigurado kung dapat bang pagkatiwalaan muli si Mitoy. Kunit lumitaw ang matanda at tumango kay Trisha. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ang puso ng tao ay maaaring magbago kapag natuto siya sa sakit. Huminga ng malalim si Trisha. Pinipigilan ang kaba sa dibdib habang mahigpit na nakatitig kay Congressman Mitoy. Kung totoo po ang sinasabi ninyo, Congressman, dapat simula ngayon, lahat ng babala ng radyo ay ipapasa nating agad sa mga tao. Hindi pwedeng balewalain, kasi bawat segundo ay mahalaga. Ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Tahimik ang silid, ramdam ang bigat ng bawat salita ni Trisha. Dahan-dahang tumango si Mitoy. Seryoso ang mukha, tila unang beses na hindi siya nagsuot ng maskara bilang politiko. Obo Trisha, tugon niya, mababa ang tinig. Magtutulungan tayo. Simula ngayon, bawat babala mula sa radyo ay gagawin nating gabay para makapaghanda ang bayan. Nakatitig lamang si Trisha, nagtataka kung totoo ang kanyang naririnig. Ngunit sa tono ng boses ni Mitoy, dama niyang may bahid ng sinseridad. Dahan-dahan siyang ngumiti at tumango. Salamat po, Congressman. Sana totoo ang pangakong iyan. Simula noon, naging magkatuwang si Trisha at si Congressman Mitoy. Tuwing may babala mula sa radyo, bagyo, sunog, baha, agad nila itong ipinapasa sa mga mayor at barangay. Nagpapatawag sila ng mga pulong, nagdaos ng mga drill, at naglatag ng relief goods bago pa man mangyari ang sakuna. Maraming buhay ang naligtas. Sa bawat aksyon, tahimik lang si Trisha sa gilid, habang si Congressman Mitoy ang humaharap sa publiko. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, ang mahalaga, ligtas ang mga tao. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Trisha, Aling Mirasol, at ang matandang engkantado, nagtanong si Trisha, Lolo, hanggang kailan po kami poprotektahan ng radyo?
Ngumiti ang matanda. Hanggat nananatiling dalisay ang puso mo, Trisha, tandaan mo, hindi radyo ang tunay na mahiwaga, kundi ang pusong marunong magmahal. Magmalasakit at magbigay. Napayakap si Trisha sa kanyang ina. Nay, gagawin ko po ang lahat para manatiling tama ang paggamit nito, para sa inyo at para sa mga tao. At sa gabing iyon, habang tanging liwanag mula sa bumbilya ang nagbibigay ilaw sa silid, ipinangako ni Trisha na ang radyo ay magiging ilaw ng bayan, hindi lang kayamanan para sa sarili, kundi biyaya para sa lahat.